Nung ang pulis ang nakahuli kay Pauline, Canada, wala pang 24 hours, inilabas nila sa media at sinabi nila na mayroong reward na 1 million. Excuse me po. Bakit? Itong NBI, 4 umano ang kanilang nahuli. 4 million yun. Hanggang ngayon, ayaw nilang ilabas ang... Ito yung kanyang bagong ano. Meron daw hinuli ang NBI. Alam mo, dapat kasuhan to ng NBI. Totoo lang, dapat kasuhan ng NBI to. Kasi nagpapalabas to ng fake news eh. Sinasalsal niya yung dun sa... Yung kay Arlene Stone daw eh. Tapos this time naman, may nahuli daw ang NBI at tinatago, ayaw ilabas. Tinatago daw, ano to, kidnapper yung mga NBI? At ayaw ilabas? Hindi, eto ha. Fake news na fake news eh. Unang-una, kung talagang may nahuli ang NBI, number 1, napipiyok dyan at magagalit mga taga kay OJC. Magsasalita sila kung tinatago ng NBI. Tandaan ninyo, meron dating nahuli ang pulis. Diba? Tapos itinanggi ni Torre, nagalit ang kay OJC. Kasi karapatan ng bawat akusado na bawat interview sa kanya, kailangan may abogadong na andon. So kung sinasabi mo ngayon na nagtinatago ng NBI etong mga nahuling taga kay OJC, magagalit to ang mga taga kay OJC. Yung abogado niyan hindi papayag, si Atty. Torrio, dapat kasama siya pag nag-in-interview. Tama, mali? So imposible. Imposible na meron nahuli, tinago. Alam mo, kahit nga yung mga nagko-comment sa kanya dito, sa kanyang, wait ha. Napakita ko lang. Yung mga ano niya dito, mga amuyong niya dito, nagtataka nga sa kanya eh. Kasi yung sa live niya, yung chat, sinasabing, peke yan, hindi totoo yan, fake news yan. Tuloy-tuloy pa rin siya eh. Hindi ko nga alam kung anong nakain itong, ayan oh. Alam mo, dahil siguro sa kapagpapakalat mo ng kung ano-anong balita, kaya tuloy napaus ka na. Pahinga ka muna, ha? Mike Labi, magpahinga ka muna. Tigil mo muna kahit ilang araw lang para maano yung boses mo. Lead nila. Yan ang head nila. Kasi ko sa'yo, Mike Abe, huwag ka kasi lumulunok. Hindi, lumulunok ng mga pagkain na hindi mong hinunguya na maayos. Nilulunok mo kagad eh. Alam mo namang hindi tama yun eh. Dapat pagka kumain ka, nguyang-nguyain mo muna. So pinagbibintangan niya NBI na tinago daw yung 4. Nahuli na daw. Nahuli na daw. Ang alam ko, yung isa nakahuli PNP. So siguro kung yung 4, so yung 3 tinutukoy niya dito. Sabi niya, para daw hinuli yung 3 at itinatago ng NBI. Pinagbibintangan niya pa yung taga-NBI. Ewan ko naman dito sa NBI, papayag ba kayo ng ganito? Hindi, unless totoo, NBI, na talagang tinatago ninyo. Di ba? Unless totoo. Oh. Dito mo malalaman na hindi ko alam kung sadya niyang pinapakalat ay fake news o sadyang mahina ang utak niya. Hindi ko talaga alam. Kasi ang warrant of arrest, ang pagsiserve ng warrant of arrest, talagang kailangan ipapaalam mo doon sa lugar. Talagang sasalubungin ka. Anong gusto niya? Walang sasalubong, dire-diretso lang ang pasok. That's illegal. Mike Abe, do you know that? Hindi, ako nagtatanong lang talaga. Alam mo ba yun? Pag-serve ng warrant, hindi search warrant to warrant of arrest. Pag isi-serve mo yan, pagpapasok ka sa isang compound, bahay o di kaya subdivision, ipapaalam mo. Hindi yung dire-diretso ka lang lulusob ka. Ang tagal mo na sa industriya, hindi yung paalam to. Hindi, nagtatanong lang ako ha. Sadya ka bang nagpapakalat ng fake news o talagang tanga ka lang? Ako nagtatanong lang ha, seryoso. Paratang talaga yan dahil ba kaibigan ka ni Kibuloy? Oh. NBI oh, ano? Wala pala kayo eh. Oh, itong bata ni Tamba oh. Sinasabi, kaibigan nyo daw si Pastor Kibuloy kaya hindi nyo hinuhuli. Oh, nako. Oh, di ba? Oh, nakikita nyo na. Nakikita nyo na kung sino ang tinatarget nila. Di ba? At sino ang mga nagre-react? Yeah, sino ang mga nagre-react? Kung kaninong script nang gagaling, halatang halata eh. Bakit?
Again, balik tayo doon sa sinabi ni Bato. Sino yung sinabi ni Bato? Ang sabi ni Bato, ang naglalagay daw ng PNP chip, walang iba kung hindi si Romualdez. Nandun siya. Sabi ni Bato hindi po ako nagsabi. Si Bato po sa interview niya. Therefore, I conclude, ang call ay nasa kamera. Bakit hindi mapakialaman ang NBI? Kasi alam naman natin, nandyan si Remulla. Pagdating kay Remulla, tandaan ninyo, nasa kamera yan. Dating congressman to si Remulla. Alam niya lakarin dyan. Alam niya lakaran dyan. At matikas ito sa kamera, si Remulla. Kaya hindi ito mapakialaman nila Romualdez. Alam nila yun. Hindi nila magalaw tong NBI. Kasi nasa ilalim. Yung sabihin, kaya nilang kontrolin itong mga PNP. According to sa interview ni Bato According sa interview ni Bato. So, ngayon, therefore, with that kind of logic, sabi ni Bato, PNP chip, kayang galawin ng kamera. Pero ang NBI, hindi kayang galawin dahil nga si Secretary Remulla. Ngayon, sinisiraan ng NBI. If that is the case, saan ang gagaling si Mike Labe? Tanungin ko kayo. Sino ang kanyang sinusundang script? Kayo ang sumagot. Ang tinatarget, NBI ngayon. Sino? Maaring sasagutin nyo. Malamang si Tamba. Malamang kamera ang kanyang ang sinusundang script. Tanungin ko kayo ngayon. Bakit yung mga bumabanat ay ang script ay nanggagaling kay Tamba? Di umano. Allegedly. Bakit nanggagaling sa kamera? You know why? Kasi sila talaga ang kumikilos sa tingin natin. That's an opinion. We think the real people behind discrediting the Duterte, discrediting Kibuloy, discrediting Davao is kamera o si Romualdez. Do you understand? Do you understand now sino ang talagang may galaw? Pinapaliwanag ko lang kung sino talagang gumagalaw. Lumalaban sa Duterte, sumisira sa Davao City, sumisira sa mga ICC kung sino-sinong umano dyan. Kamera. Kamera ang gano talaga gumagalaw. Now you understand where I'm coming from. Kami mga banateros, alam na alam namin, galawan nila kamera talaga. Halatang halata. Kaya nga whenever we hit camera, nagre-retaliate sila. By how? I don't know. By talking to me. Trying to convince me to transfer to their kampo. Pag hindi nakuha, subpi na ang kaharap. Mag-isip tayo na mabuti. Mag-isip tayo na mabuti. Hindi yung basta-basta lang tayo kasi nagpapaniwala tayo sa kwento ng kusino-sino. Kaya sinasabi mo may huli ka, ayaw mo ipakita. Sinong maniniwala? Alam mo, hindi ko alam kung saan niya sinasabi yan. Sabi daw nito, inaamin daw ng NBI na chief ng Davao na may huli siya. Nung nire-research ko, wala akong nakita sa social media o di kaya sa mainstream media na umamin siya na may nahuli siya. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Ako, I'm willing to be corrected, Mike Labe, kung meron kayong alam na umamin talaga si NBI Regional Director dyan sa Davao. Kung meron talaga, let me know. Sasabihin ko, mali ako. Pero kasi sa research ko, wala eh. Sa lahat ng mainstream media na news, wala akong nakita na nagsasabing umamin itong si NBI Regional Director. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung balita. Makinig ka sa mga viewers mo. Ano sabi sa gilid? Sir, pahinga po muna. Habaan mo na lang ang pahinga mo para mas maganda. Mga banateros, can you help me? Hindi ko talaga makita eh. Sinasabi niya dito, inaamin daw ng NBI may nahuli sila. Hindi ko talaga makita kung saan ang galing yun.
Hindi ko talaga makita eh. Sorry Hindi ko makita. Saan niya kaya nakita yun? Sa Senate hearing? Umamin sila na may huli? Sino daw ang nahuli nila? Ayan daw yun saan? Balik na case. Iba yung sinasabi niya nahuli na kusang sumuko. Ba't sinasabi nito hindi nilabas? Iba po yun, noon pa yun eh. Ang tagal na nun, bago lang ito eh. Stream live 18 hours ago. Yung dati yun, iba yun Sorry kasi updated naman kami dyan. Iba yun. Hindi naman yung ito, bago la to eh. Sabi nito, iba yung Senate hearing noon pa yun. Kaya nga, hindi pa si ano nun eh. Alam ko wala pa yung raid. Ito kasi sinasabi niya during the raid eh. Tama, mali? During the raid. Ewan ko, unless, dahil may sakit siya, masama pakiramdam niya, naisip niya siguro na bago lang yun. Matagal na yung sinasabi niya at saka tandaan nyo, hindi ho yun nagpahuli. Yun po ay sumuko. Yun noon eh. Iba pa yun ha? Iba yun. Yun ngayon walang nahuli. Kasi sinasabi nito, yung during the raid, etong huling pagpasok ng NBI, meron daw. So hindi ko alam kung sino yung sinasabi niya dito. Ay nako. Anyway, kung meron kayong alam, sabihin nyo sa akin. Kung wala, abay fake news talaga to. Wala tayong magawa.